Tayong mga nilalang ay isinilang sa mundo upang simulan ang buhay na inilaan sa atin. Buhay tungo sa pakikipagsapalaran sa mga yugtong pinaglaanan na anumang oras ay magagawi sa nakatakdang hangganan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na nagaganap sa huling hantungan, ano nga ba ang mga prosesong pinagdadaanan ng isang bangkay bago man itong muling masilayan at gumawi sa huling kalalagyan? Ano nga ba ang nasa likod ng kaganapang ito? At paano nga ba nabubuhay ang mga taong umaasa lamang sa malamig na bangkay? Tama nga, na minsan, tinitingnan lang natin ang magaganda at ang gusto nating makita, pinapakinggan ang gusto nating marinig, at tinutuklas ang nais nating malaman. Ito na marahil ang dahilan kung bakit di pa bukas ang ating mga isipan sa totoong nangyayari sa isang funeraria. Ako po si Andrea Faith Flores. Halika at pasukin natin at alamin kung paano nga ba nalalampasan ng isang simpleng tao ang pagiging isang lisensyadong vampira sa araw man o sa gabi. Isa sa mga pinakamabentang negosyo sa isang naunlad na bayan tulad ng Lipa ay ang funeraria business, lalo na kung talagang maganda ang serbisyo at mura pa. Ang iba nga dito ay may mga promo para talagang abot kaya ng ating mga kababayan. Dito sa Lipa, marami nang nagkalat na ang kinabubuhay ay funeraria. Buhay sa patay, ika nga. Mayroon diyang Umali, Direy, De Luna, Edward, Tacorte, at ang isa sa pinakaglamorosong funeral homes at ngayon ay may pinakaunang crematorium dito sa Lipa, ang San Fernando Funeral Homes na pinamamahalaan ni Ginoong Fernando Reyes.
bawat hamon ng bagong umaga, bagtas ng mga paa, daan tungo sa pagkakataong huhubugi ng isang bagong pagsubok na inilaan upang harapin. Ang tagumpay ng isang puneraryo ay nagmumula sa magaling na pamamalakad ng manager at ang mga madidiskarte nitong empleyado tulad ng embalsamador na matapang, matiyaga at napakatitibay ng sikmura. Dahil kung tutuusin, hindi isang biro at madaling proseso ang pag-iembalsama. Ang embalsamador, isang marangal na trabahong sinusubukan ng marami, dala na rin ng kahirapan ng